171 na. Episode number 171 ng Tandang sa Tagalog Toy Reviews. At ang ito toy review natin ngayon ay Hasbro uli. So, matagal na sa akin ito. Ngayon ulit ito toy review. Busy na. At ganun-ganun lang, matatapos na din ang May. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusupport sa aking walang kakwenta-kwentang channel. Please continue to like, share, and subscribe. That's sa mga tropa nyo mahilig sa mga toy review. Pa-share na lang. It's great help sa channel ko. Okay, episode number 171 ay G.I. Joe Classified Series Cobra Viper. So, back-in-box na ito. Declared naman na back-in-box. Hindi siya brand new. May konting tama na yung ano. Kuha ko sa Shopee. Okay naman. Ganda yung kasi nga kami ng anak ko kami na maliit na army kung kakayanin. Ayan, so makita mo naman yung baril niya is nasa holster na. Ito masasabi ko yung pinakamagandang version ng figure na to kasi mayroong mga paint apps na wala lang. So, ang basic color ng Cobra Viper na to ay blue, yung Cobra blue niya, red at black. Tapos yung sa mukha niya, yung faceplate niya, silver. So, yan. Tingnan natin siya. Ngayon nga nasabi ko, hindi siya mid-in-box, kumbaga back-in-box na siya. Okay naman. Yung siya dito, yung pistol niya, tapos yung rifle niya. At ulitin ko, ang isa sa maganda sa Hasbro is yung detail. Unang-una, yan, tingnan yung ano, diba? So meron siyang yung futuristic na rifle niya. Ang kinagandahan sa kanila, na lagi ko sinasabi tuwing nag-review ako ng G.I. Joe na action figures, natatanggal yung natatanggal yung magazine, which hindi na naman kailangan. Kumbaga, kung tamad ka, ito nakadikit na dito. So siya, natatanggal pa siya. Ngayon, hindi siya prone mawala kasi may mechanism para nag-stay siya. Okay. Ano pa meron dito sa maangas na Viper na to? Siyempre, nakakatuwa sa kanya, meron siyang scarf. Ayan. At yung scarf na ito, hindi mo na kailangan tanggalin yung sa ulo para maikabit. Pwede mo lang siyang, siya parang bib. Siyang gray na which is very okay sa kanya kasi sushoot mo lang siya ng ganun. Lagyan natin na yun. Okay na. O kung gusto mo naman maiba-iba, tatanggalin mo. Yun, walang problema. So, itong makulit. So, although walang sense, ilalagay mo ito yung goggles niya dito. Oh. Ayan. May faceplate ka parang motorcycle helmet. Tapos meron ka pang ganito sa ulo. Di ba ang kulit? Ayan. Ayun lang. Hindi na disclose ni seller. Ayun, may tama yung kung malaman kung naputol to, kung talagang putol, ayun lang. Either way, baka i-glue ko na lang ito. Sige, lugi yun dapat in-disclose nyo yun, pero hindi, glue ko na lang ito. Articulation na tayo. So, ang Viper na to, may 360 siya. Hindi ko na ang tingala niya ay hanggang doon. Yuko niya ay hanggang doon. Meron siyang 360 articulation. May ikot siya. Ang kanyang butterfly ay non-exist. Well, hindi masasabing may butterfly kasi yung arm of niya kasi, yung vest niya. Yan, hanggang doon lang.
Ito ay naiikot. Ayun, kita. Ang galing, may detail pa doon. Parang kita naka-glove siya. Yan. Okay naman siya nakaganon. Yun. May 360 dito. May ikot. Pero hindi ko na siya iikot. Ito, ang sipa niya hanggang doon. Ang back ay hindi masyado. Ang twist ay hindi masagwa. Okay lang siya. Yan. Ngayon, nadali sa itsura. Sabi ko maayos itsura. Ito nga pala, may ikot siya dito. May ikot din siya dito. So ito, hanggang dyan lang siya. Yan. Siyempre, kailangan natin siyang side by side comparison. O nga pala, pag ni-review ko to hindi siya 5 kasi nga ito hindi niya disclose na may tama yung ay sayang didikit ko pa ito. Okay, so pag siya ay inano natin, pag siya ay sinukat natin, syempre kung i-size comparison pa rin natin siya sa ibang yan, dapat 6 inches to. 6 inches nga. Pag tinabi natin siya doon sa ibang Cobra, pag tinabi natin siya kay Metalhead, magka-size sila. Pag tinabi natin siya sa Cobra Officer, magkasinlaki din sila. Pero ito maganda, si Big Boa kasi, supposedly, Big Boa nga siya. So, may konting height difference siya. So, malaki ng konti. Ngayon, pag tinabi natin siya kay Deadpool at Wolverine, na supposedly 6 inches din, Marvel Legends din. So, magkaka-scale silang lahat. Kaka-same height. Siyempre, to be expected, pag McFarlane siya, mas malaki si McFarlane kasi nga 7 inches compared to 6 inches. So, ayan ang pag tinabi mo siya kay Red Hood, evident na evident yung height. Lalo na pag tinabi mo siya kay Bane. Tabi natin siya kay Sagat. Pala, Street Fighter Sagat. Yung lucky. Ayan siya. This is very good. Ayan. So, pag tinabi mo ka siya, ayan. Pero, pag ni-rate ko tong figure na to, solid 9 or 10. Kasi nga, parang Cobra Elite Trooper ang dating. Ito yung basic Trooper. Ayan. Okay to. So, siguro, ewan ko kung baka bumili pa din ako sa kanya kasi minimal naman yung issue nga, which is yung sa helmet niya nga. Pero other than that, okay naman. So hindi masyadong pero syempre pag bumili ka, hindi mo yun. Unfortunately, hindi siya 10. Kumbaga ang 9 lang, 9. O rate mo yung stars. Ayun. Guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagla-like, share, and subscribe. Sa uulitin, maraming salamat. Episode 172 tayo. Baka next month na uli yan. June naman. Thank you. Bye-bye.